Jose Rizal, Andres Bonifacio Gomburza. Ilan lang sila sa mga tinitingala nating bayani, pero kamakailan, bali-balitang plano raw gamitin ang kanilang mga pangalan bilang brand name ng mga alak. Payag naman kaya rito ang mga Pilipino. Live mula sa Maynila, sa Luneta sa Maynila, si Cedric Castillo may paandar. Yes, Jessica, wala raw batas na nagbabawal na gamitin bilang mga brand names ang pangalan ng mga bayani, basta ito raw ay aprobado ng Intellectual Property Office. Pero sa plano ng isang liquor company na gamitin ang mga pangalang ito bilang brand ng isang beer, kabilang na itong kay Dr. Jose Rizal, ay hindi na iwasang umalma ng ilan. Sa Hunyo 19, 1.5 siglo na ang edad ni Pepe. Dito sa Luneta, harana ang ipinansalubong sa kaarawan ni Dr. Jose Protasio Rizal. At kung hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang kanyang diwa, ang espiritu naman ni Rizal, tila gustong ibote ng isang kumpanyang gumagawa ng alak, Rizal Beer. Parang pangit naman yata ng gamitin pangalang Rizal sa beer. Bakit po? Pangalan ng natin yan ng national hero natin. Sa akin, okay lang yun. Bakit hindi? Kung tinatangkilik natin, bakit hindi? Kung makakita ka ng ganung bote, titikman mo. Di na po. Pag tinangkilik po, parang hindi na rin po natin ginalang si Rizal. Nakarating sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang plano ng kumpanyang maglabas ng nakalalasing na inumin na ang brand, apelyido ni Pepe. Maliban kay Rizal, ilang alcoholic drinks pa ang balak pangalanang Bonifacio, Gomburza at Intramuros. Pati ang Tacloban gusto ring gawing brand name ng isang inumin. Buwelta ng NCCA. Napakahalaga ng mga taong ito sa ating kasaysayan, sa ating identity bilang mga Pilipino. Ngayon, kung papasukan natin ng image na salungat dun sa pinanindigan ng mga ito, para sa isang bagay na napaka-commercial, sa isang bagay na nire-relate pa natin sa bisyo, nahahaluan yung message. If only for the humanitarian aspect ng paggamit ng pangalan ng Tacloban, gusto namin na huminay-hinay sana muna ang pagpapayag ng IPO. Ang IPO o Intellectual Property Office ang siyang nag-a-approve ng brand names. Sa isang statement, nilinaw nitong hindi pa kumpleto ang registration ng mga tatak na Rizal at Bonifacio, habang ang Gomburza at Tacloban pinag-aaralan pa. Aprobado na ang Intramuros, pero paliwanag ng IPO, isa itong arbitrary mark at pinapayagan sa international standards ang paggamit ng ganito. Aminado ang NCCA, wala naman daw guidelines sa paggamit ng pangalan ng mga bayani bilang brand names. Pero yung imahen nila, yung mga associations kay Rizal, kay Bonifacio, ang kanilang images ng mga monumento nila, intangibles yan at pinoprotektahan yan ng Pilipinas. Paano na yung mga tao na hindi pa nakakapasok, yung mga batang hindi pumapasok? Pag pumasok sila sa school, imbis na ma-relate nila ang mukha ni Rizal sa isang bayani, maire-relate na nila ito sa isang bote ng alcohol. Maging sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, hindi pasado ang mga naturang brand name ng nakalalasing na inumin. Ngayon pa lang ako i-discourage ko na the use of pictures of our heroes and heroines, including our historical sites. No? Maybe if it is other products, hindi alak, maaring kaagad sabihin ko pwede. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang kumpanyang nagpapa-approve ng brand names ng mga inumin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagbibigay ng official statement. Jessica, nanindigan din ang Intellectual Property Office na sumusunod daw sila sa due process dito sa paggulong ng pagpapa-approve ng mga naturang brand names. Kabilang daw sa due process na ito yung pagdinig nila doon sa hindi pagsang-ayon ng Intramuros Administration at maging ng NCCA. Jessica? Kung iisipin mo nga, dapat pangalagaan talaga yung mga pangalan ng ating mga bayani. Kaya lang, hindi rin ako mapakali doon sa pangalang Lapu-Lapu kung bakit isda. Pinayagan na yung isda. Although, ano kaya ang history no? Nauna kaya yung isda kesa yung pangalan ni Lapu-Lapu?
Jessica, sa bahaging yan, may nabanggit sa atin kanina yung NCCA kasi may mga products din even before pa na meron ding pangalang Rizal, tsaka iba pang mga pangalan ng mga bayani natin. Ang sinabi ng NCCA, before daw kasi hindi pa talagang ganun ka-established yung guidelines ng Intellectual Property Rights o Property Office. Hindi katulad sa ngayon, Kaya ang nangyari ngayon, nagkaroon siya ng semi-approval. Specifically, itong Intramuras, nagkaroon daw ng approval na, pero open naman daw ang IPO doon sa mga comments. In this particular case, yung NCCA at saka yung Intramuras Administration ay nagkomento at ito yung pinakabahagi ng investigation o yung pag-examine na ginagawa ng IPO, Jessica. Ngayon, kumbaga may guidelines na. Alam na natin kung alin ang bawal. So kung ngayon siguro, hindi papasa yung lapu-lapong isda, di ba? Although, lapu-lapong isda, medyo mahal yun, tsaka magandang klase, primera klase. So, yun nga lang, hindi naman siguro gaano nakaka-insulto sa ating bayani. Tama, Jessica. Pagdating sa guidelines, ang sinabi sa atin ng IPO ay medyo confidential daw ito kasi kumbaga mga private companies itong nagpapa-approve sa kanila. Ang medyo mabigat dito, Jessica, kasi ay wala tayong established laws at saka established guidelines specifically para dun sa mga pangalan na medyo talaga iginagalang natin, tulad ni Rizal at ni Bonifacio. So, on the part of NCCA daw at saka ng NHCP, they can only recommend, they can only discourage, pero sa huli ay IPO pa rin daw ang magde-decide dito, Jessica. Sa bagay, ibang klase talaga pagka yung nakalalasing na inumin pinangalan sa bayani. Dahil, di ba, bisyo yun Parang asiwang marinig na nalasing ako kasi uminom ako ng Rizal o Bonifacio. Parang hindi tama, di ba? Yeah. Tama, Jessica. Ang sinabi pa ng NCCA dyan kanina ay paano daw lalong-lalo na sa panahon ngayon ng mass media, napakadaling i-advertise kung sakasakali na magkakatotoo o magkakaroon ng ganitong beer. Paano daw yung mga bata na hindi pa pumapasok, before sila pumasok ng eskwelahan, bago pa maituro sa kanila na si Rizal ay pambansang bayani o kinikilalang pambansang bayani, alam na nila, nakatatak na sa utak nila na ang Rizal ay inuming nakakalasing, Jessica. Maraming salamat sa'yo, Cedric Castillo, sa iyong paandar.